Bayan ng Kaluluwa ni E.R. Petras. Malamig at nakatitindig balahibo ang naramdaman ni Gian at Kellen nang makaapak sila sa bayan ng Kaluluwa. Bagaman madilim ang bayan na kanilang pinuntahan, ang bayan ng Kaluluwa ang kanilang tanging paraan para makabili ng mga halamang gamot para sa kapatid ni Gian na may sakit at para kay Kellen na paos ang boses. Pumungad kina Gian at Kellen ang napakaraming turistang nais bumili ng mga halamang gamot na mabilis makagaling ng may mga sakit. Nasaksihan nila Gian at Kellen ang 3 turistang mamimili sa isang tindahan na malapit sa kinaroroonan nila. Gustong bilhin ng isa sa 3 turista ang dahon ng lagundi. Ngunit nagreklamo ito na babaan ng presyo. Matapos tiktikin ng tindero at lagyan ng mga rekado ang maliit na boteng may dahon ng lagundi. Hindi man nakapagsasalita ang tindero, ngunit may hiniling itong isang kapalit. Itinuro nito ang dibdib ng lalaking nagreklamo, dahilan para umapela ito't magalit sa tindero. May mga lumapit na nakaitimang suot na damit sa taong nagreklamo. Agad nilang hiniwa ang dibdib ng biktima, saka kinuha ang baga at ibinigay sa tindero. Parehong natakot ang 2 kasama ng biktima nang makita nila kung paano pinaslang ng mga kalalakihan ang kanilang kasama. Tatakbo na sana sila, ngunit pinigilan sila ng isang lalaking nakaitim. Ibinigay nito ang gamot sa 2 na agad naman tinanggap at umalis. Anong klaseng lugar to? Nakakatakot. Pumapatay sila ng tao. Komento ni Kellen. May patakaran sila na dapat sundin. Sambit ni Darren nang sumingit ito sa pagitan nila Gian at Kellen. Hindi makakalabas ng bayan ang Kaluluwa hanggat walang nabibiling produkto o matapos ang misyon. Ipinagbabawal rin ang mga mamimili na magreklamo, tumawad, magmura, magpalit ng produkto, magingay, magnakaw at mangako, ngunit di tinutupad. Tugtong ni Roy sa sasabihin ni Darren. Laman loob at buhay mo ang magiging kapalit. Pagtatapos, napahayag ni Shancy. Teka, paano niyo nalaman ang tungkol sa bayan na ito? Ani, Gian. Mukhang marami pa kayong walang alam. Singit ni Manong Joe. Ano yun? Kuryos na tanong ni Gian. Katulad na lamang doon sa taong kinuhaan ng baga. Makahulog ang sambit ni Manong Joe, saka ito umalis. Parehong nagkatinginan sa isa't isa ang magkaibigan sa kawalang ideyang isinambit ng matanda. Sa kanilang patuloy na paglalakbay sa bayan ng Kaluluwa, kasama sina Shancy, Roy, Darren at Manong Joe, siya rin ang unti-unting pagkamatay ng mga iilang turista dahil sa paglabag sa patakaran. Kasalukuyang huminto sila sa tapat ng isang tindahan nang may naging biktima ang mga nakaitim.
Tinukot ng mga nakaitim ang dalawang mata ng mamimili nang nais nitong palitan ng produktong binili. Saka hinila ng mga nakaitim ang kanilang biniktima at dinala sa kung saan. Kanina pa ba kayo naglalakad? May bibilin pa ba kayo? Biglang tanong ni Manong Joe. Kapag naabutan kayo ng umaga rito, kinakailangan ninyo ng ihanda mga buhay ninyo. Anong ibig mong sabihin? Ani Darren. Hindi nyo ba alam kung bakit bukas ang bayan na ito sa gabi? Ang mga mamamayan rito, gising sa gabi at tulog sila sa umaga. Isang oras bago sumapit ang bukang liwayway, lininisin nila ang lahat ng mga kalat na katulad ninyo. Babalang tugon ni Mang Joe. Lagot! Mukhang katapusan na natin. Wala pa tayong nabibili. Komento ni Roy. Kailangan kong bilhan ng kapatid ko ng gamot para sa puso niya. At para may balik na rin ang boses ng aking kaibigan si Kellen. Desperadong sabi ni Gian. Pagkatapos nyon, tumango si Kellen na parabang sang-ayon ito sa sinabi ng kaibigan. Sinimulan nilang hanapin ang tindahan ng halamang gamot na nakakagaling ng boses. Hindi nagatubiling nilabag ni Kellen ang patakaran. Samantala, naglabas ng papel at lapis si Darren para isulat ang mga nakuhang impormasyon. Gayon din si Roy na naglabas ng telepono para kuhanan ng video si Shancy habang nagpapahayag ito patungkol sa bayan ng kaluluwa. Anong ginagawa ninyo? Gulat na reaksyon ni Manong Joe, kina Darren, Shancy at Roy. Hindi pwedeng ipakita sa publiko ang tungkol dito! Matagal na namin gustong puntahan ang lugar na ito. Ngayon, nandito na kami. Hindi namin palalampasin ang pagkakataong idokumentaryo ang bayang ito. Gihit ni Shancy. Ibig sabihin, nagpapanggap kayong may bibilhin, tama? Ani Manong Joe. Hindi totoo yan. Umiiling na sambit ni Gian. Tapusin na natin ang misyon na to para makalis na tayo dito sa kaluluwang bayan. Kailangan ko bilhan ng gamot ang kapatid ko. Anong kaguluhan nito? Singit ng isang matanda. May mga kasama itong nakaitim. Ano ba? Banggit ni Manong Joe sa pangalan ng matanda. Kunin niya sila! Autoridad na utos ni Aliba sa mga nakaitim. Sandali! Masyado pang maaga! Reklamo ni Roy. Patayin siya! Muling utos ni Aliba, sabay turo kay Roy. Nagpupumigla si Roy nang hawakan ng mga nakaitim ang kanyang magkabilaang kamay, pati na rin ang kanyang mga paa. Kapagkuhan, parehong pinaghihila ng mga nakaitim ang kanyang kamay at paa. Dahilan para maputol na rin ang mga ito. Hindi na kontento ang mga nakaitim. Pinugutan pa ng ulo si Roy. Ngayon, sinong susunod sa inyong kaibigan? Ani Aliba. Sinabi ko na sa kanila na hindi pwedeng ang mga ginagawa nila. Turan ni Manong Joe. Teka, magkakilala kayo? Narinig kong pinanggit mo ang pangalan niya. Ani Gian. Pasensya na,
Ako'y nagpanggap na turista. Paumanhing sagot ni Manong Joe. Aalis na kami rito. Sambit ni Darren, dahilan para pigilan ito ng mga nakaitim. Ilang saglit pa'y tinulak ni Darren ang isang nakaitim, sabay takbo. Ganoon din ang ginawa ni Gian, Kellen at Shansi. Ngunit nang malampasan nila ang bayan ng kaluluwa, nagulat sila nang harangin sila ng mga nakaitim. Inilibot pa nila ang kanilang paningin sa paligid ng katabing bayan ng kaluluwa. Tanging pagtataka at pagtatanong sa mga sarili kung bakit nakalabas ng bayan ang mga nakaitim. Pag-aari namin ang dilim. Sambit ni Aliba. Kung kaya't ang mga taong nasa labas ng madilim na kalangitan at hindi marunong gumunaw at walang kabutihan sa panloob, aming tinutugis sapagkat nababagay sila sa impyerno. Hindi makatarungan ang ginagawa ninyo. Sa halip na pagsabihan ninyo, pinapatay niyo sila. Sumbat ni Darren. Walang salitang dinampot ng mga nakaitim si Darren. Kasabay niyon, ang pagputol ng dila nito't kinilitan ng leeg. Walang sino mang matitirang bungay. Pagsakit ng bukang liwayway. Pahayag ni Aliba, dahilan ng pag-apila ni Manong Joe. Kung kaya't inutusan ni Aliba ang mga nakaitim na paslangin si Manong Joe, na sinunod naman ng mga ito. Gian, tumakbo na tayo. Mamamatay tayong lahat rito. Pagayang sambit ni Kellen. Pero paano ang halamang gamot para sa kapatid ko? Hayaan mo yun. May iba pang paraan. Wala nang ibang pagpipilian si Gian, kundi ang tumakbo na lamang kasama sina Kellen at Shansi. Hinabol naman sila ni Aliba, kasunod niyon ng mga nakaitim. Habang patuloy silang tumatakbo, siya rin ang patuloy na pagpatay ni Aliba at ng mga nakaitim sa taong makakasalubong ng mga ito sa kalsada. Hindi rin nakaligtas sa mga sasakyang dumaraan, kung kaya't tumanak ang dugo saan mong parte ng katabing bayan ng kaluluwa. Ng mga sandaling iyon, natapilok si Shansi, dahilan para hindi agad ito makatayo. Gustuhin man tulungan ni Gian at Kellen, ngunit nagpumilit si Shansi na mapag-iwanan na lamang, kung kaya't walang nagawa ang magkaibigan kundi tumakbo. Ngunit biglang napahinto sa pagtakbo si Kellen nang mapansing hindi na sila hinahabol ng mga nakaitim. Ngayon lang napagtanto ni Gian na malapit na pala sumapit ang bukang liwayway, kung kaya't ligtas na silang dalawa. Bagaman malayo ang distansya nilang dalawa sa isa't isa, may dalawang nakaitim ang lumitaw sa likuran ni Kellen, dahilan para hilahin ang kanyang kaibigan. Agad pinatay ni Gian ang telebisyon matapos panoorin ang pelikulang kanyang pinagpipitahan.